Hi, good morning po. May concern lang po. Dok, hindi ako binigyan ng antibiotic kasi virus daw yung sakit ko. Ayan. So, yung virus tsaka bakterya nga naman, magkaiba po yun. Yung antibiotic na pangpatay ng bakterya, hindi uubra nga naman dun po sa virus. Ano po ba yung halimbawa ng mga bakterya na pwedeng mag-antibiotic? Halimbawa po yung tonsillitis. Ang most common cause nun yung group A beta hemolytic streptococcus bacteria. So uubra yung antibiotic po doon. Pagka mga UTI na usually Enterococcus bacteria po, pwede po yung antibiotic magbigay. Pag naman halimbawa mamaso, usually Staphylococcus and Streptococcus bacteria, pwede pang bigyan ng antibiotic o antibacterial. So kapag sinabi po na virus, wag mag-antibiotic like RSV respiratory syncytial virus, coronavirus, influenza virus, yung nagkokos ng mga common colds, rhinoviruses, hindi po uubra kasi po yung antibiotic po doon. Yung mga amoxicillin ko, amoxiclav, cefuroxime, hindi kasi antibacterial po yung mga yun, hindi nga naman po uubra yung doon sa virus. Kaya lang take note po ha, kahit na virus po ito, halimbawa nagkaroon ka ng trangkaso no po, o yung mga RSV, initially kaya ka nagka-virus kasi humina yung resistensya mo tapos napasukan ka ng virus. So maglalagnat ka ng 1 to 2 days. Kapag ka naman humina naman yung resistensya nyo po, papasukan ka naman mga tinatawag na opportunistic bacteria. Yung bang mga bacteria na nandyan na sa katawan mo na normally nandyan, pagka humina yung resistensya mo dahil sa umpisa viral infection, pag humina yung resistensya mo, aatake naman itong mga bakterya na ito. Magsasamantala, mga opportunistic, mga opportunista. Ayan. Ayan po, kaya kapag ka po ang akala po ay virus, pag tumatagal po, ingat din po tayo dun sa tinatawag na bacterial superinfection. Yung initially viral infection, alam mo, initially trangkaso, pero nung tumagal, nagkaroon ng bacterial superinfection. Kaya pagka tumatagal, mag-follow up kasi consider giving antibiotics na pag ganun po. Sana may natutunan po kayo. Good morning!